Ang silid hukuman ay mabigat at tahimik, para bang alam na ng tagapagmana ang kapalaran ng isang dukhang babae na hahatulan ng walang awa. Isang dalagang nakasuot ng kahel na uniforme ng bilangguan ang nakatayo mag-isa, nakaposas, at ang kanyang pagod na mga mata ay may dalang mga gabing puno ng takot at tahimik na luha. Sa likuran niya, may mga bulong ng mga tao, mabilis siyang hinuhusgahan, hindi kailanman nalalaman ang sakit at sakripisyong nagdala sa kanya rito. Ang mayamang hukom ay nakasandal sa kanyang upuan, kumikislap ang gintong relo, kapangyarihan at kayabangan ay malinaw sa bawat mabagal na galaw. Tiningnan niya ang babae na para bang wala itong halaga, isa lamang mahirap na tala sa kanyang mesa sa isa na namang nakababagot na araw. Luma at payak ang kanyang kasuotan, ngunit tuwid ang kanyang likod, pinoprotektahan ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Walang pamilyang sumuporta sa kanya, walang abogadong nasa tabi, tanging katahimikan at nanginginig na hininga ang naroon. Walang malasakit na binuklat ng hukom ang mga papel, para bang ang buong buhay niya ay murang tinta lamang sa manipis na papel. Nagsalita ang hukom sa banyagang wika, mabilis at matalim, dahilan ng ilang mapanuksong ngiti sa silid. Akala ng ilan ay hindi niya maintindihan na ang hiya ay pipilitin siyang yumuko sa tahimik na pagkatalo. Ngunit ang kanyang mga daliri ay humigpit, hindi dahil sa takot sa kulungan, kundi sa insultong mas malalim pa sa anumang hatol. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata at nagbago ang lahat. Hindi na takot, kundi lakas na isinilang mula sa sakit. Patuloy ang hukom sa banyagang salita, bawat pantig ay paalala na siya'y maliit sa harap ng kapangyarihan. May mga nagkatinginan, ilan naguluhan, ilan bahagyang umiti sa eksenang mali ang pakiramdam. Akala ng hukom na ang wika ay kapangyarihan, tiyak na mananatili siyang tahimik, nahihiya, walang sagot. Ngunit hindi niya ibinaba ang mga mata, hindi siya nanginig, hindi siya yumuko gaya ng inaasahan. Huminga siya ng malalim, para bang hinugot ang taon ng nakabaong tapang sa isang sandali. Sumagi sa kanyang isip ang ina niyang pagod sa gabi, ang kapatid na nagugutom sa bahay. Hindi siya nakatayo para sa sarili lamang, kundi para sa pamilyang pinili niyang ipaglaban. Natapos magsalita ang hukom, tumigil at nagmalaki, kumbinsidong panalo na siya. Kumalat ang katahimikan, naghihintay ng luha, hiya o pagsuko. Sa halip, itinaas ng babae ang ulo at tumingin sa hukom, ang tinig niya ay kalmado, matatag, mas malakas kaysa inaasahan. Sumagot siya sa parehong banyagang wika, malinaw at matatas, bawat salita ay parang katotohanang bumangon sa hangin. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng hukom, nang maunawaan ng lahat na naiintindihan niya ang lahat. Nagbago ang enerhiya ng silid, para bang ang kapangyarihan ay lumipat mula sa mataas na upuan patungo sa kanyang kinatatayuan. Hindi nanginig ang kanyang tinig. Bawat salita ay maingat, magalang, ngunit sapat upang yumanig sa kayabangan ng silid. Hindi siya nagsalita ng galit o insulto, kundi ng edukasyon, kalinawan, at dignidad na hindi inaasahan ng hukom. Ang bawat pangungusap ay patunay na naunawaan niya ang lahat ng ginamit laban sa kanya. Unti-unting namatay ang mga tawa sa likuran, napalitan ng katahimikan na puno ng sorpresa at pagkailang. Bahagyang kumilos ang hukom sa kanyang upuan, humigpit ang mga daliri, unang bitak sa kanyang pader ng kumpiyansa. Tumingin siya sa papel, ngunit biglang bumigat iyon. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang mukha ng babae, hindi ang kasuotan, hindi ang tala, kundi ang mga mata. Mga matang hindi humihingi ng awa, kundi nagdadala ng mga kwento ng sakripisyo at gabing hindi kakayanin ng mayaman. Ipinaliwanag ng babae ang kanyang sitwasyon, 2 trabaho, isang pagkakamali mula sa pagtatanggol sa pamilya. Hindi iyon mga palusot, kundi katotohanan, at ang katotohanan ay may bigat na hindi kayang baliwalain ng kapangyarihan. May kumilos sa loob ng hukom, isang damdaming matagal na niyang tinakasan, pagkakasala. Pilit niyang pinanatili ang matigas na mukha, ngunit ang mga salita ng babae ay tumago sa mga pader ng kayabangan. Ipininta ng babae ang mga gabing walang pagkain, mga araw na walang pahinga, at mga pasyang ginawa para sa kapatid. Ang bawat detalye ay kwento ng sakripisyo, hindi krimen, kundi pagmamahal na mas mabigat kaysa batas. Nakinig ang silid hukuman ng iba na ngayon, hindi na may panunuya, kundi may katahimikan na puno ng pag-iisip at hiya. Ang mga tumawa kanina ay umiwas ng tingin na pagtanto kung gaano kabilis silang humusga sa buhay na hindi nila naranasan. Naalala ng hukom ang kanyang sariling anak, ang malambot na tinig, ang ligtas na buhay, ang maliliit na problema.
May kumirot sa kanyang dibdib ang pakiramdam na dumarating kapag ang katotohanan ay masyadong malapit sa kayabangan. Muling tiningnan ng hukom ang tala ng kaso, ngunit ngayon ay tila kulang mga katotohanan na walang kwento. Hindi siya humihingi ng awa, kundi katarungan, pagkakataong makita bilang tao, hindi bilang pagkakamali. Ang huling pangungusap ng babae ay mahina, ngunit makapangyarihan, ang dignidad ay hindi nakasalalay sa yaman o wika. Nanatili ang mga salitang iyon sa hangin, at sa unang pagkakataon, wala siyang mabilis na tugon. Dahan-dahan niyang inalis ang salamin, isang gawi kapag ang isip ay mas mabigat kaysa sa mga patakaran. Sa loob ng maraming taon, akala niya ang batas ay payak, mga papel, desisyon, walang damdamin. Ngunit ngayong araw, ang damdamin ay pumasok ng tahimik, nagsalita ng malinaw, at inilagay ang katotohanan sa harap ng kanyang ginhawa. Tumingin siya sa mga tao, at nakita ang mga mukhang hindi na natutuwa, kundi nag-iisip, halos nahihiya. Ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay pa rin, ngunit iba na ang bigat, parang pananagutan imbes na distansya. Naalala niya ang mga unang taon bilang abogado, kung kailan ang hustisya ay para sa tao, hindi bilang o nakasanayang resulta. Binuksan ng tinig ng babae ang matagal nang nakabaon sa kanya, bahagi na minsang nagmalasakit higit sa kalkulasyon. Isa lamang tanong ang ibinigay niya, banayad, hindi upang bitagin, kundi upang maunawaan. Tapat ang sagot ng babae, ipinaliwanag kung paanong ang pagtatanggol sa kapatid ay nagdala sa desperadong pasya. Walang kasinungalingan, walang drama, tanging realidad mula sa isang taong sawang maging maliit sa silid ng makapangyarihan. Yumuko ang hukom sandali dahil ang linya sa pagitan ng batas at pagkatao ay hindi kailanman naging ganito kanipis. Tahimik siyang nakaupo, katahimikan na pumipilit sa tao na harapin ang sarili. Walang bulong sa silid, tanging tensyon ng desisyong mas mabigat kaysa batas. Tiningnan niya muli ang babae, hindi bilang kaso, hindi bilang pagkakamali, kundi bilang anak na may pasa na sobra. Nang magsalita siya, mabagal, mas banayad, para bang ang kayabangan ay umurong sa harap ng katotohanan. Inamin niyang narinig ng hukuman ang kanyang tinig, at ang dignidad ay hindi nakasalalay sa yaman, estado, o wika. May bulungan ng sorpresa at ginhawa, parang may bigat na naalis. Ipinaliwanag niya na ang hustisya ay nangangailangan ng katarungan, ngunit pati pag-unawa sa buhay sa likod ng mga pasya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay tunog tao, hindi malamig na batas. Binawasan niya ang parusa, kinilala ang kalagayan, pinili ang pagwawasto kaysa purong kaparusahan. Napuno ng luha ang mga mata ng babae, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa bigat ng pagkilala bilang tao. Humingi ng paumanhin ang hukom, may dalang tahimik na pagsisisi. Lumabas ang babae, mabagal, may luha, ngunit matatag ang hakbang, dala ang dignidad na hindi kailanman mananakaw. Tahimik ang silid, mga tao'y nakasaksi sa tagumpay ng pagkatao laban sa kayabangan. Sa labas, naghihintay ang kapatid, walang kamalay-malay na lumaban ang kanyang ate sa laban na mas malaki kaysa batas. Ang yakap nila ay higit na tagumpay kaysa anumang hatol. Nanatili ang hukom sa kanyang mesa, iniisip ang wika, kapangyarihan, at kung gaano kadaling mawala ang respeto kapag nawala ang empatya. Binago siya ng araw na iyon dahil pumasok ang kababaang loob sa lugar na matagal ng pinamunuan ng ego. Ang mga tumawa kanina ay umalis ng tahimik, dala ang hiya at aral. Kumalat ang kwento, hindi tungkol sa krimen, kundi sa dignidad, tapang, at matatag na tinig. Bumalik ang babae sa mahabang oras ng trabaho, ngunit wala na ang tahimik na hiya. Ang kapatid ay tumingin sa kanya na may paghanga, nakikita ang lakas na nais niyang tularan. Ang mga kapitbahay na minsang humusga ay bumati ng may kabaitan dahil mas mabilis kumalat ang katotohanan kaysa tsismis. Hindi siya nagmalaki, tanging sinabi, mahalaga ang respeto kahit sa pinakamababang punto ng buhay. Ang aral ng silid hukuman ay kumalat, paalala na ang wika ay hindi dapat gamitin upang gawing maliit ang tao. Isang sandali ng tapang ang nagbago ng maraming buhay, patunay na ang dignidad ay maaaring bumangon kahit saan pinipilit ng kapangyarihan na durugin. Minsan, nagsisimula ang pagbabago hindi sa ingay o galit, kundi sa isang tinig na pumipili ng katotohanan kaysa takot.